Lord, salamat po. Maraming salamat, Lord. Father God, ito po yung buong bibig po namin ang laging magpasalamat po sa iyo. Lord, ano man yung sirkumstansya o ano man yung problema, pagsubok na pinagdadaanan po, maring iba-iba, Lord, yung experience po namin. Pero Lord, mapalad po kami kasi nakilala ka po namin. At Lord, alam namin kung ano yung kaya mong gawin sa buhay po ng bawat isa. Kaya Lord, sa hapong ito at sa aming buong buhay habang kami nabubuhay, hindi po kami magsasama magpasalamat po sa iyo pagkat tunay nga na napakabuti mo. Kaya Lord, sa hapon ito, samahan po kami sa panguna po na aming Pastor Matt at tunay nga Lord, anoint him. At alam namin Lord na through your word, andun po yung learning, andun po yung wisdom, andun po yung understanding na patuloy na ipinagkakalo mo Lord sa bawat isa. Kaya Father God, salamat po. At ito po ang aming dalangin pasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Let us continue to pray, church. Huwag muna tayong umupo. Hallelujah, Abba Father. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa amin na kami ay nagsama-sama muli dito sa lugaring ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa, Father God. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa provision mo, Panginoon. As we continue, Father God, Lord, dalangin po namin na tanging kayo lamang ang maitaas at mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ibigay mo po ang knowledge at wisdom na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Nang sa gayon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, ay lalo naming manamnam at maintindihan, Lord God, ang revelation nyo sa bawat isa, Lord. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita, Father God. Anoint me, O Lord God. Hallelujah. Na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at makita sa buhay ko, Panginoon. Na tanging kadakilaan mo lamang, Father God. Humble me down, Father God, in front of you right now, in Jesus' name, Father. Anumang mga sariling opinion at sariling kaisipan, Father God, na nagmumula sa akin, I rebuke this in your mighty name, O Lord. At tanging pangalan mo lamang at boses mo, Father God, ang mamutawi, Panginoon, sa aking mga labi, Panginoon. Tinataas kita at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos at tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Nais ko po sanang i-request na buksan po ang ilaw. Glory to God. God is good. And all the time. Di ba napakasarap na banggitin lagi kung gaano kadakila ang ating Panginoon sa ating buhay. Test mic, pwede na po bang gamitin ang ating lapel? Glory to God. Kumusta po ang bawat isa, church? Kumusta ang nagdaang mga araw? Pinapanalangin natin. Answered prayer po ba? Kumusta ang ating mga puso? Mataba. Patuloy po bang diyan talaga nananahan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso? At tunay nga na walang makakagiba at walang makakatibag sa ating pananampalataya. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Napakabuti po ng ating Panginoon at binigyan tayo muli ng pagkakataon upang ibahagi ang kanyang salita. Ang ating ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay ngayon ay gratitude decreases anxiety. Decrease talaga yung anxiety, oh. And increases faith. Sabihin nga po natin sabay-sabay, gratitude decreases anxiety and increases faith. Yan. Dapat po, church, kapag binibigkas natin to, lalo na ang salita ng Panginoon with conviction. Dapat talagang with power.
Dapat talagang with energy. Yung hindi lulupay-lupay-pay. Kaya samahan niyo akong basahin itong verse natin ngayong araw na ito. Sa Philippus 4:6-7. Sabay-sabay po mga kapatid. With conviction dapat ha. 1, 2, 3, go. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo. Powerful talaga. May ano talaga. Hindi naman ang siyang magbabantay sa inyo. Amen. Guard your hearts and minds in Christ Jesus. Glory to God. So church, before we go on, di ba napakaganda ng huli? At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yung kapayapaang, yes po, ano siya? ASND, NIV version. Iba-ibang version siya. Amen. So before we ponder upon this verse, alamin muna natin kung ano nga ba talaga yung gratitude. Sige po. Palipat na lang po. Ayaw po niya. Naka-on. Yan. Ano ba ang gratitude? Gratitude is a profound appreciation, malalim na pag-appreciate for the blessings and favor we've received. It's a foundational attitude that shapes our perspective and influences how we live out our faith. In biblical definition of gratitude, in the Bible, gratitude is closely linked to giving thanks to God. It acknowledging His goodness, mercy, and love in our life. Alam niyo, church, sa panahon ngayon, dahil open na open ng information sa mundo natin, dahil kahit sino ay may access sa social media, anumang edad ay may access sa social media. The more, ang nakikita dito ay the more information pala na nalalaman natin, the more na mas tumataas yung anxiety natin. Yung anxiety level natin. Kung makikita nyo sa mundo ngayon, it's all about negativity. Pumunta ka sa news, hindi naman hina-highlight yung mga magagandang ginawa. Magbukas ka ng news, ano ang binabalita? Patayan, korupsyon, disgrasya, ganito, ganyan, puro negative. Amen? And then yet, tignan nyo ha, yung mga anak natin, they are still developing. Hinuhubog pa rin kung paano sila mag-isip. But then, they are very exposed on this kind of negativities. So bata pa lang, namumold na yung anxiety level nila. Tayo nga eh. Di ba? Sa dami ng balitang negative sa mundo natin, it gives anxiety to us. Bakit? Kasi nabibigyan tayo ng pag-aalala. It gives us worry. It gives us fear. Sa nangyayaring gera ngayon, dito sa Middle East, it gives us fear. Paano kapag dumating dito? Paano na tayo? Ano nang mangyayari? Kasama ko yung mga anak ko. Paano kami tatakbo? Which is napag-usapan namin ng misis namin yan one time. Paano kapag nagkagera dito? Anong gagawin natin sa mga anak natin? It gives us anxiety. Naguguluhan tayo. Hindi natin alam yung gagawin natin. Anyways, anxiety create fear. And fear create anxiety. Sabihin nga natin, anxiety create fear. Fear create anxiety. Wala kang kawala. Either ways.
Pero, glory to God, dahil 365 times niyang na-mention sa Bible ang salitang, do not fear. As if sinasabi ng Diyos sa 365 days natin sa isang taon, araw-araw tayong sinasabihan at pinapaalalahanan ng ating Panginoon na do not fear. Huwag kang matatakot. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matatakot. Anxiety. So, alamin naman natin ano yung anxiety. Ang anxiety ay isang emosyon characterized by feeling of tension and worried thoughts. That is why I'm telling you, the more that you are exposed into negativity, the more na lumalakas at lumalawak yung worry mo. The more kang nagwo-worry. Dati, excited tayong umuwi ng Pilipinas kasi bayan natin yon. Ngayon natatakot tayong umuwi ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga balitang nalalaman natin doon ay puro negativity. Ang taas ng bilihin, negativity. Di ba? May mga sakit na bago, negativity. May mga kidnapping, mga patayan, puro negative. Pero tingnan nyo dito, hindi ko naman pinagpaparehas. Ang mga news dito is always positive. Ang laging news dito sa Qatar, kung ano yung nagawa ng haring maganda. Kung ano yung nagawa ng Qatar na maganda. Puro positive. Amen. Because, kung puro positive, ang nasa thought natin ay hindi sasagi sa isip natin yung mga worries na yan. Aalamin pa natin ng mas malalim pa, mga kapatid. Bakit ba nagko-close tong ano ko? Amen. What are the example? I'll just give you 5 example of anxiety na nararanasan natin. Pero marami to. A lot of anxieties. But I'll just give you financial worries. Example, struggling with debt, not being able to pay bills, or worrying about job stability, can create a constant sense of pressure, concerns about not having enough money for future needs or unexpected expenses can lead to significant stress and anxiety. Kapag nagdedwell ka lagi sa mangyayari sa future, kapag lagi kang nakadwell doon sa paano na yung future at nakalimutan mo ng mamuhay ngayon, it will give you a lot of stress and anxiety. Paano siya nagkakos ng anxiety? The fear of being able to provide for one's or loved ones. Nagkakaroon ka ng takot, baka hindi ka makapag-provide because maliit ang sahod. Maraming gastusin. Yung security mo, it gives you fear on your security. It creates a constant feeling ng uncertainty and fear. Sunod, health issues. Example, dealing with chronic illness, unexpected health problems, or the fear of a serious diagnosis like cancer, heart disease, and many more can lead to intense anxiety. Sino ba naman hindi magwo-worry at magkakaroon ng intense anxiety? Paano siya nagkukos ng anxiety? Fear of physical suffering. Potential loss of quality of life. Yung mga nagagawa mo noon, hindi mo na magagawa ngayon. Or the unknown outcome of medical treatment. Hindi mo alam kung anong magiging outcome ng medical treatment sa'yo. So nagbibigay sa'yo ng stress, continuous stress and worries about this. Concerns. Ngayon, kahit minor symptoms lang, nagkakaroon ka ng anxiety. Sumakit lang yung tiyan mo, anxiety. Sumakit lang yung dibdib mo, nagkakaroon ka na ng fear and anxiety. Because of lots of information. Negative information. Number 3, relationship problems.
conflict with family members, romantic partners, friends, or co-workers can lead to anxiety. This could include issues like miscommunication, distrust, or the fear of losing a relationship. Paano siya nagkukos ng anxiety? Nagkakaroon ng interpersonal conflict. It creates feeling of isolation, rejection, at insecurity. Yung takot that you are not being understood or accepted. Especially dun sa close relationship na nagbibigay ka ng emotional investment. Number 4, work stress. Maraming nakaka-relate sa work stress. Pressure to meet deadlines, fear of not performing well at work, or concerns about job security, high workloads, office politics, ang dami, or difficult colleagues also contribute to workplace-related stresses. Anong fear yon? The fear of failure, or being judged by others, or losing one's job. Yang politics sa work, pwede kang matanggal sa work dahil sa politics. At maraming nangyayari dito sa mundo natin na ganyan. Work-related pressures. Kulang ka sa tulog dahil ang dami mong workload. Nagkakaroon ka ng difficulty of concentrating dahil sa dami ng workload mo. Bukod sa workload mo, may mga colleagues ka pang uneasy, ang hirap intindihin. Imbis na iangat ka, nilulubog ka pa. And lastly, uncertainty about the future. Major life transition. From being dun sa ating mga teenager, pag graduate kayo, tapos you're moving into having a job, magbabago yung yung environment nyo, magkakaroon kayo ng, dun nyo makikita, yun nga sinasabi ng mga magulang natin, eto, makikita mo ang tunay na buhay kapag nagtrabaho ka na. Moving to a new city. Facing retirement. Di ba? It can trigger anxiety. Senior citizens. Yan. Oh, nagkikreate yun. Because dati, di ba? Ngayon may discount na ako. Parang yung ibang ang senior, ayaw pang ipaalam na may discount card siya eh. Imbis na may discount siya, ay wag na lang, nakakahiya. Di ba? Anong fear yon? The fear of the unknown or feeling unprepared for the future challenges can lead to excessive worrying. Kaya nga, i-example ko lang mga kapatid, kami ni Bap nag-uusap about dyan na kailangan magkaroon tayo ng retirement plan. Kasi ayokong dumating yung point na umaasa tayo sa mga anak natin. Dapat may plan tayo about that. This uncertainty about what lies ahead can create feeling of powerlessness and uneasy. Amen? Dito, sa binasa natin kanina about Philippians 4:6-7, dito inuulit, kasi sa Thessalonica, ganyan din yung sinabi niya. Inuulit ni Pablo sa talatang ito at itinuturo niya ng paulit-ulit yung salita ng ating Panginoon. Kasi this one itinuro to ni Jesus sa sermon sa bundok, from the mount. So, ang mga Kristiyano ay inuutusan ng ating Panginoong Jesus na mamuhay ng walang pag-aalala at pagkabalisa. It's a commandment. Inuutusan tayo ni Paul na huwag mag-alala sa mga bagay-bagay. Do not worry about anything. Alam nyo, yung worry na yan ay dig deeper into it. May mga nagsasabi na worrying is a sin. Because
Sinabi nga ng Panginoon, hindi naman natin sinusunod. And if you worry as if you are saying that Jesus cannot do anything about this situation anymore. That is why you worry. Amen? Sa ating mundo ngayon, parang napaka-imposibleng hindi mag-worry. It's impossible not to worry. Lalo na ngayon, yes, exactly. Worrying, you can worry, but dwelling is other side of the story. Araw-araw, marami tayong bagay na dapat alalahanin. A lot of things na dapat i-consider. Lalo na dun sa mga magulang na nagpapaaral pa sa kanilang mga anak. A lot of things. Yung mga kailangan gawin sa school, yung mga projects, assignment, yung kailangang attendan, mga seminars, etc., etc., parang hindi ka na natapos sa mga pag-aalala na ito. As if parang pag hindi ka nagwo-worry, parang ang feeling mo, yung irresponsable ka. Yung kapag hindi ka na nag-aalala sa isang bagay, parang napaka-irresponsable mo na. Pero gayon pa man, church, inutusan tayo ng ating Panginoon na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay sa buhay. So ano ang mga dapat nating gawin? First, pray. Sabihin mo nga sa katabi mo, pray. Instead of worrying, we are commanded to pray. We are to focus our worship on the Lord in prayer and lay these concerns on Him. We are to make specific requests for everything that comes up in our daily lives. Dapat we are specific on what we are saying. We are requesting, we are praying, we are concerned about. Nais ng Diyos na ibigay natin ang ating pangangalaga sa Kanya dahil alam natin na aalagaan niya tayo. Cast your cares on Him because He cares for us. Pray. Madaling sabihin ang pray. Ang tanong, ang challenge sa atin at ang tanong sa atin ng Panginoon, nagagawa ba natin? Or kapag dumadating ba tayo sa sitwasyon na inaatake tayo ng worry, ng anxiety, nagagawa pa ba natin na mag-pray? Or na-overpower tayo ng sitwasyon na yon at nako-confuse na tayo at na-overpower na tayo ng mga loaded ng mga problema at worry na to, kaya hindi na natin magawa ang mag-pray. Think about it, church. Meron akong isang kaibigan sa God With Us Deparo. He is keep on telling me na saka na ako mag-church kapag okay na yung problema ko. Sabi niya, marami akong problemang pinagdadaanan ngayon, kaya ako hindi makapag-church. Saka na ako mag-church pag okay na ako. Pero I'm telling you right now, church, the more na nakakaharap ka ng mga ganyang problema, dapat the more na lumalapit ka doon sa magbibigay ng solusyon sa problema mo. Ang problema kasi sa ating mga tao, alam na natin yung solusyon, ayaw pa nating gawin. Ano ang nag-hold back sa atin? What? Lack of trust. Kung completely you trust Jesus all over regardless kahit ano pa yan, alam mo kung sinong unang lalapitan mo. Alam mo na ang weapon mo ay panalangin at thanksgiving. Instead na luhuran mo yung problema dahil sa bigat na bigat ka na, lumuhod ka at manalangin ka sa Panginoon dahil nasa Kanya ang solusyon. Amen? Pray. Manalangin.
Number 2, express your gratitude to God. Every request, every prayer, every word is supposed to be presented from a heart overflowing with gratitude. Instead of seeing the things we lack, we are to express gratitude for the things God has already given. Instead of seeing the trials we must face, we are to express gratitude for the trials He has brought us through. Nagigets nyo ba yon, church? Ang ibig sabihin dito, I don't wanna make this an example, but God is telling me to make this an example. Look at Tita Deng. Look how happy she is. Look how grateful she is. Kahit anumang pinagdadaanan niya sa buhay niya. And look at her family. Look at Pastor Bernard. Itong mga taong to, bakit ko ine-example? Because sila yung may talagang mabigat na pinagdadaanan. But then, why are they still grateful and thankful? Because hindi nila tinitignan yung pinagdadaanan nila na negative. Ang tinitignan nila ay yung positive side na ang Diyos ay nariyan kasama namin. And this situation will give us a chance na lalong lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa lahat ng bagay, regardless kung ano man yan, kung mabuti man yan o masama. 1 Thessalonians, rejoice! Anumang pinagdadaanan mo, masama man o mabuti, rejoice! Kaya ang ganda ng pangalang rejoice. Kasi kapag galit na yung nanay mo, tatawagin niya, rejoice! Oy, wow, oh ma, sige, thank you, hallelujah. Galit ka na pero nagre-rejoice ka pa. Di ba? O kaya joy. Hoy, joy! Wow, joy. Galit na yung nanay mo pero joyful pa rin. Amen? Do you get what I mean? Do you get what God is telling us right now? Amen. Parang ang hina nyo, parang ayaw nyo. Church, may mga pangyayari ba sa buhay natin na dati pinagpapasalamat natin, then ngayon nakakalimutan na nating ipagpasalamat? May mga parte ba sa buhay natin na noon very excited tayo na magpasalamat, pero ngayon nakakalimutan na nating magpasalamat? Kasi masyado na tayong nagiging pamilyar at sanay, at dahil sanay ka na, hindi ka na nagpapasalamat. Humihinga po ba tayo? Parang hindi na. Parang bakit ako nangingitim? Humihinga pa ba ako? Humihinga pa po ba tayo? Yung oxygen po bang nilalanghap natin, binabayaran natin? Sure? Hindi. Sino po dito? Sino po ang nagbibigay sa atin ng oxygen? Lahat po. Sino po nagbibigay ng oxygen? Pero kailan po yung huling beses na ipinagpasalamat natin yung oxygen? Sinabi natin, Lord, salamat sa oxygen. Kahit ako, amen. Doon sa laging nagpapasalamat about oxygen, amen. But ako, guilty ako. Kasi hindi ko na pagpapasalamat yung oxygen. I'm not very specific on that. Bakit? Kasi sanay ako na paggising ko, automatic, may oxygen na. Normal na lang. Sanay na ako na may oxygen na, kaya hindi ko na pagpapasalamat. Sanay na ako na lumapit sa Panginoon kapag humihingi ako ng kapatawaran, pero kapag napatawad na niya ako, hindi ko na naipagpapasalamat yung kapatawaran na nakuha ko sa Kanya. Kasi sanay na ako. Amen? Alam nyo, yung familiarity kasi, nagnanakaw ng pagiging grateful natin. Dahil sobrang familiar tayo sa mga bagay, hindi na tayo nagiging grateful.
Amen? So yung nagnanakaw ng gratefulness is familiarity. Pag sanay na sanay ka na yung nanay mo, pinagluluto ka, minsan hindi mo na ipagpapasalamat. Na hindi mo na naiisip na hindi lahat ng nanay ay nagagawa yung nagagawa ng nanay mo. Yung ref, araw-araw dinadaan-daanan mo lang. Pero hindi mo na pagpapasalamat yung ref na pinapalamig at pre-preserve yung pagkain mo. Bakit? Dahil you are very familiar na nandyan na siya. Hindi mo na ipagpapasalamat kasi laging nandyan at familiar ka na. And to make it worse, dati mong ipinagpapasalamat, ngayon ikino-complain mo na. Nung nag-apply ka ng trabaho, grabe yung excitement mo. Nung first day mo, 7 o'clock ang pasok mo, 5 o'clock pa lang nasa work ka na naghihintay. Sobrang excited ka. Pero ngayon, kung 7 a.m. ang pasok mo, 7:30 ka palang gigising. Wala namang time, keeper. Bakit? Kasi dati kang excited, pero nakasanayan mo na waglit na sa isip mo na magpasalamat kasi hindi lahat ng tao ay may trabaho. Noong dati excited kang magkaasawa, sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng asawa na pagsisilbihan ako. Pagsisilbihan ako at mamahalin ako ng buong buo. Ngayon, nagkaasawa ka, tapos sasabihin mo, Lord, isosoli ko na siya sa nanay ko. Sa nanay niya. Nagreklamo ka. Amen? Biglang nagbago. Dati, sabi mo, ay, Lord, salamat, grabe yung binigay niyong asawa sa akin. Hindi man lang talaga nagsasalita at nagre-react. Amen, Lord. So, ibig sabihin, napaka-mysterious niya. So, ibig sabihin, nakaka-inlove siya, Lord. Salamat po. Tapos, after 10 years, hindi ka pa magsasalita. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Galit na ako dito. Nonchalant ka lang. Wah, Gen Z. Ninyo kaya, Gen Z. Nonchalant. Wala kang pakialam. Diba? Dating excited ka at pinagpapasalamat mo, ngayon, ikino-complain mo. All of a sudden, you are becoming ungrateful towards it. Nananalangin ka noon to lead people to the Lord. Lord, gawin mo akong leader. Maging leader ako. Pinagpe-pray mo pa yung position mo. Lord, gusto kong maging ganito, maging ganyan para ma-lead ko ang mga tao sa Lord. Bigyan mo ako ng leadership, Lord. Nung binigay sa'yo, you complain about it. Lord, ang sakit naman sa ulo ng mga to. Nakakapagod na. Excited ka before, pero dahil sanay ka na, nagiging ungrateful ka. Now, kahit nga hindi ko i-define yung grateful, which is dinefine natin kanina, alam natin ang ibig sabihin nun. We understand what grateful is. Ano ibig sabihin ng grateful? Magpasalamat, mapagpasalamat. Diba? Pero ang hirap niyang i-define. Ang hirap i-define ng gratitude. Kung iisipin natin, naiintindihan ko yung ibig sabihin ng gratitude, pero ang hirap i-define. Kasi alam nyo, church, tayo minsan, kapag sinabi nating mapagpasalamat, ang unang pumapasok sa isip natin ay marunong kang mag-thank you. Ibig sabihin, marunong kang mag-thank you. Totoo naman, di ba? Mapagpasalamat. Kasi ang pagti-thank you is an expression of gratitude. Di ba? But I'm telling you right now, church, gratitude is more than just saying thank you. Alam nyo, sabi ni Rick Warren, ang gratitude daw ay constant mindset of thankfulness.
Ang ibig sabihin ng constant mindset of thankfulness ay anuman ang mga bagay na nasa harap mo, humahanap ka ng mga dahilan upang ipagpasalamat yon. Hindi ka magkasahod ng ilang taon, isang taon, maghanap ka ng ipagpapasalamat mo. Salamat Lord at may nagbibigay sa amin, nag-share ng blessing sa amin, kaya kahit wala kaming sahod ng isang taon, we survive. At alam ko na nanggagaling sa iyo lahat to. Nagigipit ang mga kamag-anak mo sa Pilipinas, delay ang sahod mo, ang hirap nun. Yung pag-aaral ng mga anak mo, ang hirap nun. Mai-stress ka tuloy, magkaka-anxiety ka tuloy. Pero glory to God, inilapit mo, ipinanalangin mo sa Panginoon, sinagot ng Panginoon, gumamit siya ng mga instrumento para punan yung mga bagay na hindi mo maibigay. So ngayon, maiisip mo, thank you Lord, natanggal ang anxiety ko, na-decrease ang anxiety ko, dahil ang mga bagay na pangangailangan ko ay sinasagot mo. Hindi ka nagkukulang, Lord. Sobra-sobra, sapat-sapat. Kasi ang kulang sa atin, church, minsan ay trust. Yung trust kasi masyado nating ina-underestimate. Pero kapag you completely trust, may gagawin ang Panginoon na hindi mo maiisip kung paano nangyari at paano nagawa. Amen? Ba't hindi ko na nailipat-lipat to? Alright, express your gratitude to God. So ano pang sagot? Kapag we express gratitude to God, there is peace. Sa kanyang, sa Philippus, kanina, Philippus 4, 6-7, yung word na peace ay ginamit ni Paul, literally means to make one with us. In other words, every emotion and thought disappears into one unified feeling of peace. This is what happened when we are grateful. Thanksgiving cures anxiety and gives us peace. Yung superior peace to any human idea, beyond understanding, na hindi mo mawari kung paano nangyari, kung paano mo nakamtan. Peace. Nag-away kayo ng misis mo. Lord, ang gulo-gulo ng pamilya ko. Naglayas yung misis mo. Thank you, Lord, my peace. Biro lang, mga kapatid. Joke lang. Tumahimik sandali. Biro lang. Yung peace, na kahit ano pa man, yung pinagdadaanan natin, financially, yung mga tinignan natin na nagkukos ng anxiety kanina, alam natin na may peace na ibibigay ang Panginoon sa atin. Dahil ang mga bawat pagsubok na ibinibigay niya, kung marunong kang magpasalamat, regardless kung ano man yan, yung magiging outcome nun sa atin ay peace. Bakit? Because you trust God and alam mo na may gagawin ang Diyos. Kaya, ipapahinga mo yung sarili mo, mananalangin ka, at continue praying, and hahayaan mong kumilos ang Panginoon sa sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Gets nyo? Peace. Sabihin mo nga sa katabi mo, peace be with you. Kaya pala ginagawa yung peace be with you. Kasi alam nyo, this peace protect us from feeling and from our feeling and our perception. It literally changes our feeling and disposition. Amen? And lastly, bilis natin talaga. By Jesus. Sabihin nyo nga, by Jesus. Paano? The instrument that God uses to give this peace is Jesus. Jesus died
and risen again so that we might experience this peace. When we choose to focus on Him with heart overflowing with gratitude, He is the one who guards us with His peace. Kung bawat kinakaharap mo sa buhay, you are thankful. Lord, salamat. Salamat sa pagsubok na ito, Panginoon. Salamat sa delay ang sahod ko, Lord God. Salamat. Hindi ako mag-aalala, Panginoon. Hindi ako magwo-worry, Lord God. Dahil alam ko na nariyan ka, you will not leave me nor forsake me. At magtitiwala ako sa iyo ng buong buo, Panginoon. Disaster. Manood tayo sa TV. Yung mga disaster na nangyari, mga baha. Makapagpapasalamat ka ba nun? Nilubog na yung bahay mo sa baha? Paano ka magpapasalamat nun? Paano, Pastor Matt? Puro ka pasalamat dyan. Paano? Sagutin mo nga ako. Paano nga ba? Ayon sa ating napag-aralan ngayon, sa sinabi ng ating Panginoon, trust God 100%. Dahil ang mga bagay na ito ay kailangang maganap sa buhay natin para mabuksan yung panibagong opportunity na mas pa sa inaakala natin na ipagkakaloob niya. Nawalan ka ng trabaho, praise God and thank God dahil we trust Him na may bagong opportunity na mas pa. Amen? Kasi ang Panginoon kapag sumagot, hindi lang basta-basta eh. Hindi lang yung sapat na okay na yan sa'yo. Hindi. Ang gusto niya, best, better. Ganyan sumagot ang ating Panginoon sa atin. Kaya nga sometimes nag-isip ako, Lord, bakit ang aga mo naman pinatay yung mama ko? Pinatay talaga yung word. Bakit ang aga mo naman kinuha yung mama ko? Bakit naman ang aga mong kinuha yung mga mahal ko sa buhay? Ngayong meron na kami, kaya ko nang ibigay yung mga hindi ko mabigay dati. Bakit ngayon pa? Isip talaga ako. Pero alam mo sabi ng Lord, anak, kung hindi mangyayari yon, hindi mangyayari yung posisyon mo ngayon. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay nakaplano na. Planado ko na yan, anak. Do not worry. Planado ko na yan. Magtiwala ka lang sa akin. Ang kailangan mo lang ay maging grateful ka sa kung ano man yan. Dahil may mas better at mas best akong ipagkakaloob sa'yo. Hindi ko nasasakupin yung pag may kinuha ang Panginoon dahil mahaba pa yun. Haba. Meron kasing yon. Lagi kong naririnig kay ating Pastora Deng about doon sa kaya kinukuha ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Basta, saka na yon. Because ayaw na niyang, baka kasi along the way, matisod siya or maging hadlang yon sa kanyang sa kanyang relationship sa ating Panginoon. Hahaba pa tayo nun. Amen? So ano yung una? We need to, ang kailangan natin is, but number 1. Ginawa ko number 1 kasi si Jesus yan eh. Pero number 4 dapat yun. We need to pray. And by praying, we express our gratitude to God. And because of that, God is giving us peace. Peace na hindi kayang maunawaan ng kahit sino, beyond understanding, kasi yung peace na yon ay ibinibigay sa atin ni Jesus. Siya lang ang makakapagbigay sa iyo ng totoong peace at wala ng iba. Oo, yung mga ating kapatid na mga Bisaya, marami ibig sabihin ng peace. Peace, kapayapaan. Peace, isda. Peace, muka. Peace, peace towel. Di ba? Pero ang tanging Panginoong Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng peace. Kaya ano pang hinihintay natin, church? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Marami ka bang confusion sa buhay mo? Marami ka bang worry ngayon? Ano pang hinihintay mo? Lumapit ka sa totoong magbibigay sa iyo
ng peace of mind. Na magkakaloob sa iyo ng higit pa sa inaakala mo. Yung anxiety level na nararanasan natin, kung mapagpasalamat ka, it will decrease dahil alam mo, natutugon ng Panginoon sa mga bagay na to. Amen? Glory to God. And sa ating pagtatapos, church, kapag mapagpasalamat tayo, ito yung isang sangkap or powerful na weapon natin upang ma-decrease natin yung anxiety level natin. At mapalakas palalo yung pananampalataya natin. Sa halip na mag-alala tayo at magduda, tinuturuan tayo ng Philippians 4:6-7 na magpasalamat sa lahat ng bagay, regardless kung ano pa man yan. Dahil sa bawat pagkakataon, ang ating Panginoong Diyos ay tapat. At ipagkakaloob niya sa atin ang mga desires ng ating mga puso. Amen? Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon. Kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang makuha ng sino man ay mag-iingat sa inyong mga puso at isip kay Kristo Jesus. Ipinapakita po dito, church, na ang pasasalamat ay nagiging daan para maranasan natin yung kapayapaan. Yun yung nag-aalis ng pag-aalala natin, anxiety natin, at nagbibigay ito ng lakas upang harapin natin yung pagsubok sa buhay. Amen? Anong kailangan natin? Magtiwala sa Diyos. Gaya nga ng last week word na ibinahagi ni Pastor Jonathan sa 1 Thessalonica 5:18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo. Ang pasasalamat ay nagpapaalala sa atin ng kanyang biyaya at katapatan. Kaya, ito yung nagiging foundation ng ating pananampalataya at tiwala na magpapatuloy siyang kakalingain tayo. He will care for us. Kapag pinapalakas natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pasasalamat, natututo tayo na magtiwala sa Diyos. 100%. Ano man ang ating pinagdadaanan. And lastly, ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyonal na tugon, kundi isang espiritual na disiplin na nagdudulot ng kapayapaan at it increases our faith. So church, habang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos ng lahat ng ginawa niya sa atin at patuloy pang gagawin sa atin, yung mga worries natin ay nagiging mas magaan. At ang ating tiwala sa kanyang plano ay nagiging mas matatag. Ang pasasalamat ay nagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. And ito yung nagiging susi sa mas malalim na peace at faith na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Only Jesus can give that to us. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Abba Father, thank you so much, Father God, for your word today, Lord. Salamat po, Panginoon, for reminding us, Lord God, na maging mapagpasalamat, Panginoon. Ano man ang aming kinakaharap, Father God, itong mga bagay sa mundong ito that increases our anxiety, give us anxiety, Father God. But kung maging mapagpasalamat kami, Father God, at magtiwala sa iyo, Father God, it will wipe out
all these mga alalahanin, Lord God. Sapagkat may tugon ka, Panginoon, sa mga pangangailangan mo at nagbibigay ka, Panginoon, ng kapayapaan, Lord God, sa bawat isa. Pinupuri ka namin at tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos.